Bugto TV. Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang-isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Kinaumagahan, alas 5:30 nang pumasok si James sa kanilang opisina. Papasok na siya sa kanyang opisina nang matigilan siya. Tama ba napasukan ko? Napaatras pa siya at tinignan ang pintuan na kanyang papasukan. Tama naman, pero bakit madaming gamit dito? Good morning sir, bati ni Kelly kay James nang lumabas ito mula sa kusina. O andyan ka na pala, ang aga mo ah. Teka, sa'yo ba itong mga gamit dito? Nagbebenta ka din ng mga damit. Sabi ni James. Hindi po, sabi ni Kelly at medyo lumungkot ito. Tinawagan ni Kelly kahapon ang kanyang boyfriend niyang si John pero hindi niya ito natulungan, at naiintindihan naman niya ito dahil nakikituluyan lang din ito sa bahay ng kanyang kamag-anak. Nang wala nang maisip si Kelly na pwede niyang pagtulugan, nagbaka sakali siyang pumayag si Kuya Guard sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Laking pasasalamat na lang niya at pumayag si Kuya. Binigyan pa siya nito ng pagkain. Okay ka lang, sabi ni James sa kanyang assistants. Medyo nagulat naman si Kelly dahil nakalapit na pala ang kanyang boss sa kanya. Opo, sabi nito pero hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili sa pag-iyak. Ano ba problema? Sabi ni James, para bang nahahati ang kanyang puso nang makita ang pag-iyak ni Kelly. Pasensya ka na sir, kung dito po ako natulog at dinala ko po mga gamit ko, pinalayas po kasi ako ng may-ari ng tinutuluyan ko. Ha? Bakit? Kailan? Kagabi. Di ba ang lakas ng ulan kagabi? Sunod-sunod na tanong ni James kay Kelly. Hindi po kasi ako nakapagbayad ng upa sa bahay, inaasahan ko po kasi, nasa sahod makakapagbayad na po ako. Kaso nakahanap na po ng bagong uupa ang may-ari ng bahay kaya pinaalis na niya po ako, nakayukong sabi ni Kelly. Grabe naman ang may-ari ng bahay na inuupahan mo. Wala ka bang pamilya dito? Sabi ni James. Wala po. Nasa probinsya po sila at hindi po nila alam ang nangyari dahil ayaw ko po silang mag-alala sa akin. Nakaramdaman naman ng awa si James sa kanyang assistant. James's POV. Nakakaawa naman itong si Kelly. Kung pwede ko lang siyang yakapin, niyakap ko na siya. Saan ka na niyang titira? Tanong ko sa kaniya. Maghahanap pa lang po mamaya sir, sabi niya sa akin. Kung gusto mo, doon ka na lang muna sa bahay, wala sa sariling nasabi ko iyon. Gulat na tanong ni Kelly na patingin pa ito sa akin. Ano ba kasi pinagsasabi mo James? Sabi ko doon ka muna tumira sa bahay. Bakit hindi ko magawa iprino tong bibig ko? Ano ba naiisip ko? Sisigurado po ba kayo sir? Tanong niya. Oo. Ayaw ko naman na nahihirapan ang assistant ko. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung marami ka iniisip di ba? Ayaw ko ng assistant na madaming iniisip. Iyan. Tama iyan James. Ang galing mo magdahilan, ang bait mo. Sobrang bait mo. Nakakahiya naman po sir. Huwag ka nang mahiya. Pansamantala lang naman iyon dahil pag nakahanap ka ng maganda-gandang lilipatan pwede ka na lumipat. Sige James, ipilit mo pa. Pero sir sa lungguhit, may problema ba? Ang totoo niyan wala pa po ako pera para makakuha ng bagong uupahan, hihintayin ko pa po na. Walang problema doon. Pwede ka doon hanggang sa makahanap ka ng malilipatan. Talaga sir, salamat po. Tutulong na lang po ako sa mga gawaing bahay doon para naman po pambayad sa pagpapatira nyo sa akin doon sir. Hindi, kahit huwag na. Salamat talaga sir, sabi ni Kelly at sumilay na ang ngiti sa kanyang labi. Bigla naman bumilis ang tibok ng aking puso. Sir salamat talaga, sabi niya pa sa sobrang tuwa niya niyakap niya ako na aking kinabigla.
Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita, para ba akong napako sa aking kinakakatayuan. Ay sorry sir, sabi niya sa kaunti-unit ang kumalas sa pagkayakap sakin. Kung pwede lang sabihin na yakapin niya lang ako ginawa ko na. Sige mayang hapon sumabay ka na lang sakin, sabi ko sa kadali-daling pumasok sa aking opisina. Ramdam na ramdam ko pa na nag-iinit ang aking mga pisngi. Nanghihina akong umupo sa aking upuan, para bang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kanina. Tama ba naging desisyon ko? Sana nga tama ang naging desisyon ko. Hinintay namin na makaalis na ang lahat ng mga empleyado ng kumpanya bago kami umalis ni Kelly sa opisina. Nagpasama na din kami kay Manong Temyo, na aking driver, sa pagbaba ng gamit ni Kelly. Manong, ito si Kelly, makakasama natin sa bahay at assistant ko. Kelly, ito naman si Manong Artemio, matagal ko ng personal driver, pakilala ko sa dalawa. Hello po Manong Artemio. Naku Manong Temyo na lang ma'am. Kelly na lang din po Manong. O siya lahat ba ng bagahe mo nasa sasakyan na? Singit ko sa kanilang dalawa. Opo sir, sagot ni Kelly. Tara na Manong. Naging tahimik ang loob ng sasakyan nang binabagtas namin ang daan pa uwi. Alam kong gusto magtanong ni Manong pero ayaw niya lang sabihin dahil andito si Kelly. Si Manong kasi pagdadalawa lang kami madaldal siya, lahat na ikwekwento niya. Nang makarating kami sa bahay at papasok na ang sasakyan sa gate. Sir hindi po kaya magalit magulang nyo. Wala sila dito, ako lang nakatira kasama ang mga maids dito, sabi ko. Bumaba na kami ng sasakyan at simalubong naman si Manang Nena at si Manang Tina. Magandang gabi sir, sino po itong kasama nyo? Tanong ni Manang Nena. Nahihiya naman tumingin si Kelly sa dalawa. Manang ito po si Kelly, makakasama natin dito sa bahay, bago ko pong assistant. Wala siyang matuluyan kaya sinabi ko dito muna siya habang wala siyang matuluyan, sabi ko. Nako, welcome iha. Nakangiti at sabay na sambit ni Manang Nena at Manang Tina kaya naman napangiti si Kelly. Maiwan ko na muna kayo, pakitulungan nyo na lang po siya at samahan papunta sa guest room, sabi ko sa kaumalis na. Tama ba ang desisyon ko na sumama kay Sir James? Pero may choice ba ako? Buti na lang at parang mababait naman ang mga kasama niya dito. Ano na ulit pangalan mo iha? Tanong ng isang sumalubong samin kanina. Kasalukuyan na kaming papunta sa guest room na sinasabi ni Sir Kelly po. Ako naman si Manang Nena, at ito si Manang Tina, pakilala ni Manang Nena. Hello Kelly, sabi ni Manang Tina nang ngumiti pa. May edad na silang dalawa at mukhang matagal na din silang kasama ni Sir James katulad ni Manong Temyo. Pero kung titignan mas matanda si Manang Nena kesa kay Manang Tina. Parang magkaedad si Manang Nena at Manong Temyo. Dito ang magiging kwarto mo, sabi ni Manang Tina nang makarating kami sa isang kwarto doon. Manang pwede po ba akong makikwarto na lang po sa inyo? Sabi ko, ha, sabay nilang sabi, kasi masyado po malaki itong kwarto mas sanay po kasi ako sa maliit. Sigurado ka? Tanong ni Manang Nena. Opo, sakto. Sa kwarto ko na lang ikaw makikwarto, si Manang Nena kasi kakwarto niya si Manong Temyo, mag-asawa kasi sila. Mag-asawa pala si Manang Nena at Manong Temyo. Wala po ba kayong kasama sa kwarto nyo po? Hindi po ba ako nakakaabala? Sabi ko, wala kasi ang kasama ko dati sa kwarto kinuha nila ma'am at sir, iyong magulang ni Sir James. Sige po, sabi ko. Kaya naman tulong-tulong ulit kaming binuhat ang mga gamit ko at ipinunta sa kwarto ni Manang Tina. Salamat po pamaya kayo, sabi ko. Sana hindi kami pag-alitan ni Sir kasi dito ka namin pinatuloy, sabi naman ni Manang Nena. Naku wala pong problema, pag wala po akong ginagawa tutulong din po ako sa mga gawain dito, tutulong po ako sa inyo. Para na din po makabayad ng utang na loob kay Sir kahit pa sa ganang paraan lang po. Pagpasensyahan mo na iha Tanong lang sana namin bakit ka nga ba pinatuloy ni Sir dito? Tanong ni Manang Nena. Sinabi ko naman sa kanila ang totoong nangyari.
Kaya nga po laking pasasalamat ko at mabait si Sir James, kasi kung hindi niya ako inalok baka hindi ko po alam saan ako matutulog ngayong gabi. Naku mabait talaga iyang si Sir James, mula pagkabata alaga ko na iyan. Wala ka masasabi sa kanyang kabaitan, sabi ni Manang Nena. Ay teka, speaking Manang Nena, hindi pa tayo nakapagluto baka nagugutom na alaga mo. Ay oo nga pala. Ano po ba lulutuin nyo manang baka makatulong po ako, masarap po ako magluto, pagmamalaki ko, kasi alam ko iyon lang ang maipagmamalaki ko. Talaga. Terrace sa kusina. Para naman hindi ka may boring dyan mag-isa, sabi ni Manang Tina. Sige Manang, sabi ko. Inayos ko lang ng kaunti ang gamit ko sa kasabay-sabay na kami pumunta ng kusina. Ang laki talaga ng bahay nila Sir James, kusina pa lang sobrang laki na. Habang nagluluto kaming tatlo, pati kasi ako nakikisali na, nagkwekwentuhan kami. Si Sir James pala ay nag-iisang anak, ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa, sila ang nagpapatakbo ng kumpanya nila doon. Kwento nila Manang, ang bahay na iyon ay sarili ni Sir James, iba pa pala ang bahay nilang pamilya. Sobrang yaman po pala nila ano po. Swerte siguro magiging asawa ni Sir James. Nako. Oo naman kaso wala pa naman girlfriend paano magkakaasawa, sabi ni Manang Nena. Oo nga, sabi naman ni Manang Tina, saka sila nagtawanan. Bakit nga ba wala pa siyang girlfriend Manang? Tanong. Nako. Na heartbroken iyan, nalaman niya na pineperahan lang siya nung babae. Sobrang minahal pa man din niya iyon. Grabe naman iyan, tingin ko naman mabait si Sir, sabi ko. Oo mabait, pero simula nung na-heartbroken, ayun medyo naging masungit at irritable, sabi ni Manang Tina. Sa bagay hindi ko pa siya masyado kilala kasi 2 araw pa lang ata kami magkakilala pero tignan mo naman pinatuloy na niya ako sa kaniyang bahay. Ikaw ba Kelly may kasintahan na? Biglang tanong ni Manang Nena. Opo, meron na po, sabi ko naman. Tingin namin sa iyo ni Manang Nena, mabait kang bata at mukhang matalino, sabi naman ni Manang Tina. Hehe mukha lang po, sabi ko naman. Tikman niyo po itong niluto ko, sabi ko nang makaluto na ako. Lumapit naman silang dalawa sa katinikman ang aking niluto. Nako hindi ka lang mabait at matalino, masarap pang magluto, sabi ni Manang Nena. Oo nga, sigurado magugustuhan ito ng alaga ni Manang Nena, nagsawa na din kasi sa luto ni Manang Nena sabi ni Manang Tina. Hoy ano sinasabi mo, hindi mamaya maniwala si Kelly sa iyo, sabi ni Manang Nena. Joke lang Manang, sabi niya saka kami nagtawanan. Mukhang masaya po kayo ah. Nagulat na lang kaming tatlo nang magsalita si Sir James sa aming likuran. Ito kasing si Kelly Sir, maganda palang kakwentuhan, sabi naman ni Manang Tina. Medyo namula ako mas lalo na nung tumingin sa akin si Sir James. Ilang minuto din kami nagkatitagan. Sabay na sabi ng dalawa. Kain na po tayo, biglang sabi ni James at binawi ang tingin sa akin. Sige sir. Umupo na po kayo at maghahain na po kami, sabi ni Manang Nena. Halika Kelly, samahan mo akong bigyan ng mga pagkain ang mga gwardya sa labas, sabi naman ni Manang Tina. Sige Manang, sabi ko. Nag-ayos muna kami ng pagkain para sa mga gwardya saka kami lumabas. Alam mo dito, sabay-sabay kaming kumakain nila sir, ako, si Manang Nena, si Manong Temyo, tapos ang mga gwardya binibigyan namin ng pagkain. Iyon kasi ang gusto ni Sir, sabi ni Manang Tina. May taglay talagang kabaitan si Sir. Thank you Manang Tina, may kasama ka palang magandang dalaga, pakilala mo naman kami Manang Tina, sabi ng mga gwardya na aking kinamula. Nako, kayo talaga, bisita iyan ni Sir James kaya huwag kayong ganyan, sabi ni Manang Tina. Si Manang Tina naman papakilala mo lang naman kami. Ito si Kelly, assistant ni Sir dito muna siya titira, ito naman si Paul, Kevin at saka si Lloyd. Hello Ma'am Kelly, sabay-sabay nilang turan. Hello po, sabi ko naman.
O siya, kumain na kayo dyan at babalik na kami, sabi ni Manang Tina. Baby Ma'am Kelly, sabay na sabi na naman ng tatlo na ikinatuwa ko. Masayahin talaga mga tao dito kasi mabait ang boss namin, sabi naman ni Manang Tina nang pabalik na kami sa bahay. Halata nga Manang, sabi ko naman. Nang makabalik kami sa kusina, nakaayos na ng hapagkainan si Manang Nena at si Manong Temyo, nakapwesto na din ang mga ito. Halina kayo at kakain na tayo, sabi ni Manang Nena. Uupo sana ako sa harap ni Manong Temyo kaso inunahan ako ni Manang Tina kaya no choice ako, sa harapan ko ni Manang Nena na malapit kay Sir James na upo. Magdasal muna tayo, sabi ni Sir James. Salamat po sa araw na ito at sa mga pagkain na nakahain sa aming harapan, sabi ni Sir James. Amen, sabay-sabay naman namin nasabi. Kain na tayo, tikman nyo ang niluto ni Kelly, sabi ni Manang Nena, habang binibigyan ng pagkain si Sir. Salamat Manang, sabi naman ni Sir James. Amang sarap naman ng luto mo Kelly, sabi ni Manong Temyo. Ay nako sinabi mo pa, sabi ni Manang Tina. Napatingin naman kami kay Sir James na kasalukuyan magsusubo pa lang ng pagkain. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Tanong ni Sir James. Tikman mo na dali sir, sigurado makakalimutan nyo pangalan nyo, sabi ni Manong Temyo. Ako naman, kinakabahan, nananalanggan na sana magustuhan ni Sir. Sinubo niya ang pagkain niya, bakit parang bumagal ang oras mas lalo na nung inunguyan na niya ang pagkain. Sabi niya, ano masasabi niyo sir? Sabi ni Manong Temyo, lahat naman kami ay hindi na makapaghintay sa sagot niya. Sino ba ako? Sabi niya sa kangumiti. Nagtawanan naman ang tatlo, ako parang naging slow. Sabi ko sa iyo Kelly masarap na kalimutan tuloy ni Sir pangalan niya, sabi ni Manong Temyo na tumatawa. Nakitawa na lang din ako nung majinintidihan ko. Masarap nga ang luto ni Kelly, sabi ni Sir James. Ayan Kelly pwede ka na mag-asawa, sabi ni Manang Tina. Oo nga ano, sabi ni Manang Nena. Si Sir naman bigla sumeryoso, hindi ko alam kung bakit, pero maya-maya tumatawa na din ito. Nagkwekwentuhan kami habang kami ay kumakain. Masaya ako, dahil simula nung dumating ako dito sa Maynila ngayon lang ulit ako nakakain ng maayos at nang may kasabay tapos sobrang saya pa. Matapos namin kumain tutulong sana ako magligpit kaso sabi nila huwag na at magpahinga na din ako total ako na daw nagluto kaya sila na lang daw magligpit. Pumasok ako sa kwarto namin ni Manang Tina, umupo ako sa kama, hindi ako makapaniwala sa nangyayari, pero isipin ko na lang na blessings ito mula kay Lord. Alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Inayos ko muna ang mga gamit ko na tinambak ko kanina hanggang sa dumating si Manang Tina. O bakit gising ka pa? May pasok ka pa bukas di ba? Sabi niya. Opo, inayos ko lang po mga gamit ko, sabi ko. O siya matulog ka na nang makapagpahinga ka. Opo, salamat po, sabi ko. Para saan? Sa pagtanggap po sa akin, sabi ko sa kangumiti. Nako, ikaw talaga. Matulog ka na, sabi niya saka humiga sa kabilang kama. Bali 2 kama kasi ang nasa kwarto niya. Humiga na din ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. Haze. Hindi ko na malaya nakatulog na pala ako sa pag-iisip ko. Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang-isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Bug2 TV. Please subscribe and hit the notification button.